kahan, usapang lalaki. Ah, kung gusto ninyong imbestigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Senador Bato de la Rosa, galit na galit at sumabog. Hinamon si Pangulong Bongbong Marcos, magpakalalaki ka! Yan ang sabi ni Senador Bato. And guys, kasi nga naglabas ng statement o nagpa-interview itong si Senador Trillanes na ang sabi niya, tapos na yung investigasyon ng ICC. Nung December pa, nandito na yung mga investigador. May mga nakalap nilang na silang ebidensya at sapat na yun. So kaya kahapon guys, talagang nagpa-press con itong si Senador De La Rosa na talagang nagalit sa pamamahalaan ni BBM. So, ang sabi niya, pakiusap niya guys, sabi niya, usapang lalaki. Sabi niya guys, magpakalalaki ka, ikaw ang presidente namin. Sabi niya kay BBM guys. Sabihin mo ng harap-harapan kung pinapasok mo na talaga yung ICC. Huwag kang mananaksak ng patalikod. Parang ganun guys. So, kung iisipin mo, itong si Senador Bato de la Rosa, parang hinahamon pa talaga itong ating gobyerno. Na kung tutuusin guys, unang-una, wala na mga obligasyon ng gobyerno na sabihin sa kanya kung nandito na yung ICC o kung nakipag-usap na. Diba? Kasi nga, alam ni Bato sa kanilang sarili, silang dalawa ni Digong, na merong file na nag-file ng kaso sa kanila. At hindi, hindi ito simpleng kaso na parang dito lang sa Pilipinas. Hindi, International Criminal Court. Crimes Against Humanity. Grabe, di ba? Matindi ang kaso na parang Putin, President Putin ng Russia. So, di ba? Unang-una kasi, wala namang kinalaman si Pangulong Bongbong dyan sa kaso nyo sa ICC. Di ba? Kaya wala siyang obligasyon actually na protektahan pa o pigilan pa yung ICC. Pero ganun pa man, sinasabi naman ni Boying Remulla, di ba guys, ating secretary ng Justice, Department of Justice, na hindi nila mapipigilan yung pagpasok ng ICC. Pero kailangan sumunod lang sa proseso ng gobyerno. Doon lang malinaw na, di ba? Bakit hindi maintindihan nila Bato sa kanila Digong na wala silang magagawa kundi tuloy-tuloy na itong investigasyon ng ICC. Diba? Kasi nga, galit na galit itong si Bato dahil nagbago ang pananaw o isip ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Si Boying Remulla nga, diba? Sabi niya, pag pumunta dito ng ICC, hulihin namin yan, pabalik sa kanilang bansa. Diba? Pero ngayon, iba na, diba? Hindi na namin yung mapipigilan. Sige, pasok lang kayo. Basta idadaan lang kayo sa proseso, ayos na. Kaya itong sila Bato, talagang kabado na. Nanggigigil na guys sa kanilang sarili dahil nga talagang matunog na yung ICC. At hindi lang yan, di ba? Nasabi rin natin, mismong ex-human rights lawyer, itong si Harry Roque, ang nagsabi na labas-pasok na talaga yung ICC. At alam niya, dahil lang nagsabi sa kanya, yung mga dating kasamahan niya na nagtayo ng NGO, ng Human Rights Advocacy. Kaya dapat expected na nila yan, di ba? Tayo, advice natin sa kanila, bilang magpakalalaki kayo, ba't hindi nyo harapin ng ICC, di ba? Harapin nyo ang ICC para malinis o madepensahan ang inyong pangalan kasi talagang habang buhay yang hahabulin sila Duterte at itong si Bato dahil nga sila yung nag-implement niyan. So, 'di ba? Kasi ang daming taong namatay. Pag tinanong mo ang human rights group,
30,000. Sabi daw, isa lang ang dahilan, nanlaban lahat yun, guys. Pagdating naman sa PNP official, 6,000. So, kailangan talaga magkaroon ng linaw. So, bago yan, guys, panoorin muna natin yung mismong press con ni Bato de la Rosa kahapon. Right? So, pasok, Senador Bato. News 5. Handa raw si Senador Ronald De La Rosa na tumulong sa investigasyon at magpaaresto sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs kung iutos ng gobyerno. Pero bago raw yan, may pakiusap si Bato sa palasyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Pakiusap ko lang, ispangkahan, usapang lalaki. Kung gusto ninyong imbestigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Yan ang hiling ni Senador Bato de la Rosa sa Malacanang sa gitna ng umuugong na balitang nasa Pilipinas na ang mga investigador ng International Criminal Court o ICC para mangalap ng impormasyon sa madugong drug war ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalutang yan ni dating Senador Antonio Trillanes IV nitong weekend. Kaya panawagan ni de la Rosa na siyang dating PNP chief noong kasagsagan ng drug war. Maging tapat sana ang pamahalaan sa impormasyong may kaugnayan sa ICC. Giit pa niya, mamamayan sila ng Pilipinas, kaya may karapatan silang malaman kung ano talaga ang painindigan ng palasyo pagdating sa issue sa ICC. Ang mangyayari niya, para tayo sinaksak sa likod niyan. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, you are our president, you are our leader. Tell us so that we know what to do. Nauna nang sinabi ni Senator De La Rosa na singtatag raw ng Bato ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya noong Nobyembre na hindi pa papasukin ng ICC investigators dito sa Pilipinas. Kung sakaling nagbago raw ang desisyon na yan at pumayag ang palasyo na papasukin dito ang ICC, It will make a validation of the saying that walang forever. Nagbago in the sense na sabi dati ayaw, ngayon nakapasok na pala at tatapos ng investigation. So, ibig sabihin, nagbago talaga ang stand ng government. Granting na totoo yung pinagsasabi ni Antonio Trillanes. ayon din kay De La Rosa, may mga natanggap na rin siyang impormasyon sa posibleng pagpasok ng ICC investigators. Pero hindi raw siya agad naniniwala. Matatandaang sa mahabang panahon, nanindigan si Senator De La Rosa na hindi siya kailanman makikipagtulungan sa ICC sakaling pumasok na ito sa ating bansa para mag-imbestiga. Naniniwala raw kasi ang senador na walang jurisdiction ng ICC sa atin dahil hindi na tayo miyembro ng nasabing grupo. Pero sa ngayon, tila nagbago na rin ang ihip ng hangin para kay Senator Bato. Ayon kay Senador De La Rosa, kung totoong pinahintulutan ng ating gobyerno na mag-imbestiga ang ICC kaugnay sa drug war at kung uutusan siya ng Malacanang na tumalima rito, susunod daw siya. Susuko rin daw siya sakaling may arrest warrant. I don't know. Anything can happen under the heat of the sun. Kung mag-cooperate ang gobyerno natin, kung meron silang warrant of arrest, they need the cooperation of this government. Kung papasok sila dito at mag-cooperate ang government, arestuhin kami. Si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque din daw ang tatayong lead counsel ni Senator Bato sakaling kailangan siyang ipagtanggol sa ICC. Pangako rin ni Bato, hindi siya magtatago kung patulungin siya sa ICC probe. Itong ulo ko na ito, makatago ako nito. Mahuhuli tayo dyan. Hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahin na lang niyo ako doon sa dahig kung may pamasahe kayo. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napanood nyo si Bato, di ba guys? Talagang galit na galit talaga, di ba? Magpakalalaki ka. Yan ang lagi nang sinasabi. Kasi guys, sa totoo lang, malaki kasi ang epekto nito kina Bato de la Rosa. Di ba? Digong. At nasasangkot nga si Sara at si Bongo. Di ba? Ayon sa Vera Files guys. Mukhang dinadawit pa. Pero siyempre, malalaman natin yan pag lumabas na yung warrant of arrest. Kasi kung si Digong lang guys, hindi na siya masyadong apektado dito. Alam niyo kung bakit? Unang-una, matanda na siya, di ba? Alam natin, mga 70 plus na itong si dating Presidente Digong, di ba? So, medyo wala nang bearing sa kanya. Kumbaga, natapos niya na lahat yung gusto niya sa buhay, di ba? Nabusog na siya guys sa kapangyarihan.
Naging mayor na siya ng Davao, naging congressman, naging vice mayor, at naging presidente na. Naabot niya na yung tuktok ng tagumpay ng politika. Yun na nga lang, siyempre may sabit pa bago sa nawala dun sa pwesto niya. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ng ICC. At itong si Bato, guys, malaking epekto. Unang-una, senador siya, di ba? At re-election siya. Mataas pa naman sa survey. Kaya, malaking epekto to. Just in case lang, ha, lumabas ang warrant of arrest ayon kay Trillanes mga bandang June. So, apektado yung kanyang career dito, lalo na sa international community. Dahil kung halimbawa, nanalo siya, guys, lumabas ang warrant of arrest, hindi rin siya makakapunta ng ibang bansa. Talagang hanggang dito naman kasi marami ring member ng ICC. Dahil pag nagpunta siya doon, pwede siyang ulihin. 'Di ba? So yung career niya medyo mawawala na, at kung sakali, 'di ba, makulong siya. Sakali lang naman, guys. Kung sakali lang mag-guilty siya, doon na niya ibubuhos ang buong buhay niya doon sa dahig. Depende, guys, kung magigilty siya at mapatunayan talaga. Kung hindi naman, di good for him, di ba, na nalagpasan niya. Pero kailangan niyang harapin kasi mabigat ang crimes against humanity na sinampa sa kanila. At itong si Inday Sara, siyempre, alam naman natin, Vice President siya ngayon. Pangalawang mataas na pangulo ng ating bansa. At malayo pang karir niya, di ba? Bata pa siya. Halos sa 40 plus lang ata itong si Inday, di ba? At alam natin na may plano siyang tumakbo sa 2028 bilang presidente dahil open book naman yan ang sinasabi ng mga supporter niya. Di ba? So, ano na mangyayari sa kanya, di ba? Kung lumabas yung warrant of arrest nitong June, paano na? Malaking epekto to, guys. Hindi to biro-biro, hindi to simpleng problema niya. Kaya sa ngayon, namumblema talaga yan. Yan sila Bato, sila Digong, sila Sara, hanggat hindi lumalabas yan, hindi sila kampante. So, ang maganda naman dito sa mga biktima, magkakaroon sila ng katarungan. At doon makakaalaman na, guys. Kaya, lumalabas lang, guys, dito na walang forever, guys, sa kapangyarihan. Nung panahon ni Duterte at Bato, talagang walang makakapigil yan. Ginagawa nila ang gusto nila. Dahil sila yung hari, sila yung pare, di ba? Lahat ng gusto nila nasusunod. Pero ngayon, guys, tapos na yung term nila at sinisingil natin sila ng pagkakataon. Kaya abangan natin, guys, marami pang posibleng mangyari dito at tayo dito mag-o-observer lang, guys. Observer lang tayo kung ano yung tama, dun tayo. So, kayo, guys, ano sa tingin nyo, guys? Tama ba yung ginagawa ni Bato na hamunin itong si Pangulong Bongbong Marcos na hindi daw tumupad sa kanyang pangako na sinabi niya noon na hindi na papasok yung ICC, di ba? Pero ngayon nagbago ang isip. Hindi na nila mapipigil ang ICC basta dumaan lang sa tamang protocol ng gobyerno at tuloy ang investigasyon ng ICC dito sa ating bansa. Alright, guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod yung vlog. Thank you very much.